Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba, ang lokaret na si Gandara SRU upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And para sa gabing ito, ang tatalakayin nga natin at pag-uusapan ay mayroon pong kinalaman dito sa project ng Kim Pao. Kasi ba naman, lagi na lang pong project with na din ang pinag-uusapan natin. Alam nyo naman tayo, di ba, mga makakimpaw. Kaya ito yung pag-focusan po natin para hindi po kayo na HB. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paula Avellino, sagot na po natin yan. And nais rin po pala natin magpasalamat sa ating mga taga-subaybay sa pamamagitan ng kanilang mga komento. So narito po, may ilan tayong napiling basahin and pag-usapan na rin nga natin ang kanilang mga opinion regarding po sa mga nagdaan nating balita. So ang first comment natin ay mula po kay Lot and Home Hunter. Sabi niya rito, Miss Gandara, good AM. Yan si Gerald, wala nang talab sa mga Kim Pao fans. Huwag nang pansinin yan. Nagsasayang lang ng oras. Sayang oras lang natin dyan. Itapon na natin yung mga tao na yan. Ayan, para ba pag-usapan, name niya, fake news yan. Si Kim pa ba? Kapag nagkasala ka sa kanya at sobrang nasaktan, ang buong puso niya, sorry ka na lang. At hindi ka na niyan lilingunin. Ang sabi ko ng lahat na nakit sa damdamin niya, mapalalaki man o babae. Patawad na lang, hanggang dyan na lang at wag nang magtiwalang muli. Kasi nga, mga ahas yan sa buhay ni Kimi. Mga backfighter, all the time, forever. Kim Pao forever, God bless us all. Take care, always. Kaya nga wala po tayong dapat na ika-worry, lalo na kung si Chinita Princess yung kanila pong gagawa ng issue tungkol sa mga lalaki dahil panatag po tayo kay Kim, di ba? Kapag si Kim ang kanilang ginagamit, nako wala po talagang kwenta ang kanilang mga sinasabi. Nako ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo kung napapanood man even mga kaibigan ni Kim Chiu, matatawa na lang po sa mga bashers kapag si Kim ang gagawa nila ng istorya. 'Di ba? Kasi kilala po ng lahat, ang mga bashers lang talaga nagbubulag-bulagan, mga bashers lang talaga ang mga nagbibigay-bingihan sa katotohanan. Pero ang totoo po niyan, talagang si Kim po ay hindi po yan basta-basta madadala lang sa kagwapuhan, pera, ganyan. Napaka-stick to one ni Kim Chiu. And saka pagdating sa mga pagdating po sa mga XX na yan, nako, mas lalo na napaka-vocal ni Kim Chiu. Tigil-tigilan nyo na ang pagre-relapse, ha? Anyway, let's move on naman po dito sa komento ni Ma'am Dina La Fortesa. Magandang gabi po sa inyo. Gandara, may i-share ako about Kim Pao. Yes, nandun kami. Yes, noon. Dami pala talaga babae na nagkakadara pa kay Paolo. Natural lang na patulan ni Paolo dahil sila naghahain ng mga sarili nila kay Paolo. At isa na doon si Mata. Sino pong Mata? Okay. But nung dumating si Kim, wala raw ibang pumupuntang babae sa house ni Paolo. Seryoso daw talaga si Paolo kay Kim. Fans daw ni Mata yung mga babaeng nahuli at pinicturan ni Paolo. Nagbantay daw sila na baka may babae pa rin pumupunta sa house ni Paolo bukod kay Kim. Knowing Kim daw ay hindi yan titira sa house ni Paolo kung hindi sila kasal ni Paolo. Real or real ay okay na rin dahil napatunayan lang na mahal talaga ni Paolo si Kim. Sana maiwasan ng tuluyan ni Paolo ang babaeng sobra pagkagusto kay Paolo. Ma'am Dina La Fortesa, saan nyo nabalitaan na fans pala na yun, ng ating kapitbahay, etong mga stalker ni Paula Avellino na kanya pong napicturan at i-share po sa social media. Nako, kung fans po niya ito,
ng mga na ating kapitbahay, grabe naman sila, hindi na po nakontento, 'di ba? Baka ang gusto po nila mangyari is supalpalin ang mga fans ng Kim Pao na 'di ba nga may mga nagki-claim na mag-live-in na sila, meron po naniniwala na si married ng Kim Pao, ganyan. Hindi naman lahat pero siguro yung ilan na talagang nakikipag-away sa social media, gusto nila supalpalin ng pruweba na hindi yun totoo, kaya sila maaligid. Baka yun. Hindi rin natin sure, pero sana man ang kanilang rason, sana hindi na po maulit yun at matauhan na po sila, hindi ba? And sa mga kakimpaw rin po natin, wag rin po tayong pasaway, di ba? Stick na lang sa kung ano yung nakakapagpasaya po sa inyo. Huwag na pong magkalat pa sa SOCMED. Nakakahiyate, tas itatag pa sila Kim and Paolo. Oh my gosh. Atin-atin na lang. Kayo guys, anong palagay ninyo? Bakit sila napadpad doon? Anong ginagawa nila doon, 'di ba? Nakakaloka naman. At saan nyo nga po nakuha Ma'am Dinela Fortesa yung balita? Na-confirm ba na mga kapitbahay po yun? Or mga lang, kumukuha lang ng source, ganyan. Ang dami rin kasing hearsay tungkol dito, hirap din paniwalaan. Pero sa ngayon, ang importante, na-call out po, ayan, at alam na nila na hindi po nila basta-basta pwedeng ganyanin lang si Paolo Avellino, di ba? Hindi naman kasi talaga tama yung kanilang ginawa. Anyway, dumako naman tayo dito kay Ma'am Angelita Rostata. Sabi niya, may ibang girl si Paolo sa France. So, ibang girl naman. Sino naman yung ibang girl ni Paolo sa France? Wala naman siya ibang kasama doon. And kita naman sa mga pictures, sila din lang naman yung kasama niya, which is magiging partner nga niya dito sa tinatapos na movie. Or movie ba yan? Or series? Parang movie lang naman, di ba? So, ayun. Di ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan. Mga pakulo nyo lamang yan. Para po manghina ang mga fanis. Pero matatag po kami, sorry na lang, di ba? Ikwento nyo sa pagong, bigyan namin kayo ng piso, bili kayo ng kausap nyo. Charot! Anyway, ayan, habang nasa France nga po si Paolo Avellino, ang mga Kim Pao fans naman ay busyhan para pag-usapan ang magiging project nila Kim and Paolo. And ito nga pong si Sir EJ ay meron na naman pong ibinalita, nag-update na naman po siya, kung saan ay meron na po siyang kwento tungkol sa magiging daloy ng istorya. Parang ang sabi po niya ay romance drama itong itong magiging project ng Kim Pao, which is so exciting, 'di ba? Kaya pabayaan niyo na daw yung shooting ni Paolo sa ibang bansa ngayon sa France. Ayan, mag-focus tayo sa Kim Pao World Tour, ganyan, sa next project ng Kim Pao, ganyan, at marami pang iba. 'Di ba? Huwag kayong masyadong hanas ng hanas. Marami tayong dapat na ipagpasalamat. Ayan. And natutuwa ako kasi based po dito kay Sir EJ is bago daw to. Bago daw sa kanya yung timpla ng story na to. Parang napakaganda. Parang pinag-isipan po talaga ang comeback po ng Kim Pao. Diba? Kaya naman tayo po ay mayroong rason para maggalak at matuwa at huwag pong iburo ang sarili, huwag kulungin po ang sarili sa mga negatives. Ayan, dapat positive lang po tayo and always happy. Kagaya po ni Chinita Princess, dapat lagi po tayong positive and good vibes. So, ayun, kay Kim Chiu pa rin uuwi talaga si Paolo Avellino. Yes, kahit po meron siyang project ngayon with other artists, kay Kim pa rin po ang uwi niya. Naalala ko nga yung sinabi ni Pao na kay Kim po ang bagsak niya. So, no matter what happened, kay Kim pa rin ang bagsak niya. And hanggat nandito tayo ng mga Kim Pao fans, mananatili ang suporta at mananatili po ang Kim Pao na nandyan lamang po at gagawa ng mga projects together. Kaya naman kung kayo magpapakanega, magmumok-mok at kakalas na agad just because may project si Pao sa iba, edi mas lalong wala na pong magiging Kim Pao's project niyan, di ba?
Kaya naman, ipaglaban. Ipaglaban po natin ang Kimpaw. Paramdam ninyo na talagang Kimpaw lang ang gusto. So, yun lang po muna yung ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po muli sa mga susunod natin, chika. Maraming pong salamat at ingat po kayo palagi.